Buntag sa tanan. Ang Diyos maayo. Ang Diyos maayo. Ang Diyos maayo kanako sa tanang panahon. Sa imo ba maayo ba ang Diyos? Amen. Atong gitapuson ang atohang tuig 2025. Natuo ko nga ang Diyos na himo siya faithful na nagpakaamahan sa tuwa. Natuo ko nga ang Diyos isip atong amahan nahimo siyang source sa tanang butang na atong gikinahanglan. And we got this far tungod kay siya nagpakaamahan sa ato. Remember the exam? Amen? Gisustain ta sa Ginoo. Karong buntag, gusto ko mag-share bahin sa communion. O gani communion, pwede ni siya mahimong ordinaryo kaayo na nabuhaton sa simbahan. Tungod kay nahimo siya kabahin sa atong pagsimba sa Diyos. Ang uban, every time na mag-gather sila, na-communion. Ang uban ko na simbahan sama sa ato, ato lang gipili ang first Sunday of the month na mag-communion ta. Pero wala din siya nagpasabot na less kaayo ang ato pag-practice niya nga butang. Pero kani communion, pwede na ito siya i-practice every day dito sa ato kasatagsa ka mga pamilya. Diba? Why? Tungkol kay butang ni siya na mismo si Jesus iyang ginakalipay na gadumdumon sa mga tao na iyang magtotoo. Pero buntag, gusto ko nga ito ni siyang lantaon na usa ka seryoso kaayong butang as a practice of our faith. So I charge everyone, let us take the communion seriously. Serious tungod kay ato ning pagdumdum kang Jesucristo and everything iyang gibuhat for us. Seryoso ni siya tungod kay it has something to do with our faith diha sa iya. Mga butang, usan ni siya sa mga butang na gusto sa Ginoo mahimo siya nga atong ikalipay, atong buhaton sa atong kinabuhi. Atong ikalipay tungod kay may kalabutan ni sa atong intimacy diha sa Ginoo. Sa panahon ni Paul, naay iglesia na iyang isulatan na may kalabutan sa communion. And the reason nga nang iyang isulatan sila, tungod kay nakita ni Paul, dahil ilang pag-practice in remembrance sa tapos nga buhat ni Jesucristo is dili lang mo sa ka-religious kaayong practice, kundi nahimo na nilang gibuhat aron sa pag-satisfy sa ilaha unod-nun na panginahanglan. Pagmao na ang pagkaon, pagmao na ang pag-inom. Muna na sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 11 verse 23 nato sa 34, i-address ni Paul ang dili sakto sayo nga ilang pag-practice. Na mahinungdan na ang uban sa ilaha nahimo nagluya. Gani ingon si Paul, ang uban kanila nahimo na namatay. Tungod kay usa sa ka-consequence sa ilahang sayop na pagbuhat niya ni. Atong basahan, gikan sa verse 23. Ingon si Paul, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body,
which is for you. Do this in remembrance of me. Naghatag si Jesus ang instruction ngadto sa mga disciples. O bisan siya Apostol Paul, wala siya adto nga panahon. Kaya nahimo man siya nga convert ngadto sa Christianity or naka-experience siya encounter ni Jesus after naman sa resurrection ni Jesus. Pero sa maong revelation ni Jesus ngadto sa iya, si Paul mismo na na-receive siya ng instruction. Na si Jesus, He wanted to be remembered. Dili na ang gibuhat sa iyang lawas, kundi bisan gani ang iyang dugo. So in the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." So si Jesus, gusto niya nga dili mawala sa hunahuna o sa kasing-kasing sa iyang mga followers, sa iyang mga disciples, sa iyang mga believers. Ang kamatuoran nga nagpaluyo, sa unsay gibuhat sa iyang lawas, o unsa ang nahimong nabuhat sa iyang dugo ngadto sa ilaha. Why? Because this is the very foundation of our personal relationship with God. So kung si Jesus wala siya namatay physically, o kung si Jesus wala nag-shed ang iyang blood, then walay reconciliation may tabo between God and man. Pwede ka mahimong religious sa pinaka-detalyado nga pag-practice nimo sa imong belief, pero walay kapuslanan ang mauni mga practice of belief. Kung si Jesus wala namatay, o wala nag-shed sa iyang blood, o wala nahimong resurrect. Walang ingon ni Paul, na ang atong mga pagtuo, mahimo siyang kawa. Mahimo siyang kawa. Tumala ang karika siya. Muna na si Jesus, dili lang ang gusto niya nga atong i-remember unsa yung gibuhat, pero gusto niya that He will continue to proclaim ngadto sa tibuok kalibutan until when? Until He comes. So, masabot na tinis siya ang atong gabuhaton ng communion, usa ni siya kay importante kay nabutan para sa Diyos. And because of that, let us take communion seriously. Sa verse 27, yung si Paul, "Therefore, whoever eats the bread or drink the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord." So niya, na itong tagsatag sa kapan, itong tagsatag sa kakap, siguro, magulat lang ka kung never yung ano, okay, atong kaonon, okay, atong imnon. Ready mong ibuhat for the sake of following, awon sa'y ipabuhat sa tanan. Pero kung wala kay personal na pagtuo, na imong ginabuhat, isang pagdumdum sa tapos na buhat ni Jesus. Ato pa ni Paul, nato sa writings sa mga Romans. Anything you do, na wala nimo gibase sa imong pagtuo, nakasala ka. Gani ato nga panahon nga nagsulat si Paul sa mga Romans. Ang ilang issue ato ang pagkaon o karne. Ang pagkaon o karne. And then, nag-issue sila, kung saan na karne ang pwedeng makaon. Katong karne nga ilang isipon nga limpyo tubangan sa Ginoo. Naapil na ba itong karne nga giisip nila nga hugaw sa panahon ni Moses, nga ilang kaunon? At so si Paul ngayon siya nga, it bothers you sa pagkaon sa mga karne. Ha?
limpyo man na siya o hugaw man na siya according to Mosaic law. Ingon si Paul, mas may pangayon na kaon. Kaysa mukaon ka, nga nabagay imong conscience. So kung nabagay imong conscience, how could you be grateful to God sa mga food na imong gikaon? So ingon siya, so kung mukaon ka, without faith, then you sin against God. Nagkala siya ng pagkaon pala siya ng karne. Dili na ang pagkaon nimo sa tinapay o pag-inom nimo sa bino in remembrance sa unsay mismo gibuhat ni Kristo personally para sa matapos sa kanan. So wala na si Paul na nawagan siya na kinahanglan na even sa atong pagkaon ni ani, dili ta makasala. In other words, dili na ito mabastos. The very intention of God, nga nung si Kristo nagpakamatay, o nga nung si Kristo yan i-shed yung blood for each one of us. O saan mo nakatunahon na? Kung mag-gusto tayo tungkol sa kamatayon ni Kristo, we always think about our salvation. And tinuwan mo po na siya, na nagpakamatay si Kristo for our salvation. And after sa itong pagkunanas ng salvation, mudiritso na yun ta sa inayong tapat. Sa itong paginaminang na malangit at tanan. Then, tinuwan ba sa mga tutag langit? Tinuwan ba sa mga tutag langit? Pero kung sa na ang imong kaluwasan, quote-unquote imong gituan, o ang langit nga dapat ng imong palungan, kung ang imong kaugalingon mismo, you are not experiencing the personal relationship with God. Now remember, what we lost sa panahon na nakasala si Adam is our relationship with God. And that's the most important thing para sa Diyos. Every time na maguna-una siya, o maglantaw siya sa tao. Why? Because He created all of us for Himself. Pwede man ako sa kaplaneta, i-consume sa Ginoo or i-destroy sa Ginoo or papakon sa Ginoo sa universe. Pwede na. Pwede rin ang mga bitoon. I-erase sa Ginoo ang inang existence. Okay na. Sa Ginoo. Ano man? Para sa Ginoo, mga ordinary na siya na creation niya. It only declares His glory, His power, His majesty, His ability to create. Pero kung mag-istot siya og tao, it's something else. Very special sa Ginoo. Why? Because He created us according to His image and likeness. So muna nga ang Ginoo, importante kayo sa iyaha ang iyang relasyon sa tao. Kung importante kayo sa Ginoo according sa book of Colossians, ang iyang pagpuput sa tanan ng mga bituon o ang tanan ng mga planeta sa iyang kaugalingon na kamot aron nga dili mahimong magbangga aron nga na order sa tanan sa universe. Kung importante na sa Dios, how much more ka-importante sa Ginoo ang atong pagbaton o relasyon nato sa Ginoo. Every one of us pwede ta maingon, nagila ko Ginoo, natuho ko Ginoo, nakirelasyon sa Ginoo, ako siya kamahan, ako siya anak. Now, kanang abot is very personal. Pero may mga attitude, every time you partake the communion, reflects, o kung sa katinuod, ang mauni mong confession. Mula sa verse 28 in si Paul, a man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. You have to examine yourself. Ano ko ba na siyang gabuhatan? Kabayan na ba niya sa akong religious na practice? Or it has something to do with my intimacy with Christ.
si Paul, iyang ginga ng mga Corinthians, that they should examine themselves. Every time they eat the bread and drink the cup. Kaya siya, for anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord, eats and drinks judgment on himself. I strongly believe that the greatest blessing na nahatag sa Ginoo sa tao is Jesus Himself. Kaya pa rin Paul, no matter how many the promises of God, they're all amen in Christ Jesus. So kaya natuhang paglaong, kaya itong pagtuo, ang Diyos mapanalangin ka nato, pipila naman ka mga saad sa Ginoo sa Scripture ang atong naibaluan, atong na-memorize, atong gipuktan, atong gituan, atong gina-claim, atong gina-pray. Gani, sa average sa Christian, tumaragin sila kanunay sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Okay, siya makarecite niya na. For I know my plans for you, plans to prosper you and not to harm you, declares the Lord. Plans to give you hope and a future. Kung gani ka na nasaad sa Ginoo is not for everybody. Kaya context sa mga nasaad, gi-address na ito ni God ngadto sa mga Israelites nagapadulong ngadto sa pag-exile, giving them a promise that one day, after 70 years, they will return to their homeland and they will experience the fulfillment of what the Lord has planned for them. But for the sake of the principle of believing, na ang Ginoo, His intention is to bless every one of us. We not to claim about a verse. Remember the exon? Pero siya yung report. So kung sa kadaghan ang promises sa Ginoo, hindi mo tapat. Apil ang wala mo na ibaluan. Kaya di mo sakit kasing pasag by Bible. Oo. Apil ang wala mo na ibaluan na, they're all amen in Christ. Why? Nahimo silang amen there on Christ. Because of the finished work of Jesus Christ. Somewhere sa scripture, naningon si Paul, kung wala ihikaw sa Diyos, si Kristo para ka nato, how much more He's able to give us everything we need. Kaya naman, kaya kung na ay pinakabililong kaayo, na pwedeng tipigan na gid sa Diyos para na gid siya kaugalingon. Nagiging siya willing na mabuyan. Is Jesus Himself. Pwede ang Ginoo, sa mga kaklanita, ay mo, sige mo kaklanita, ay luto mo gusto, tsak, ay mo luto tsak. Gusto kasi gusto kong Mars. Ay mo lang Mars. Gusto ka lang? Ay mo lang Mars. O ka na sa Ginoo. Na may billions of galaxy na nag-exist sa Timok Universe. But to give His one and only Son, Jesus Christ, for us, as a demonstration of His great love, so that while we were still sinners, pwede bayaran ni Kristo ang kanatong sala sa iyang kaugalingon na kamatayon sa cross. Dako kayo siya na kantidad o bilin. Nagibayaran mismo sa Diyos Amahan for all of us. There's no replacement of Jesus Christ na Diyos Amahan. That's why, confident kayo si Jesus. Na di rin nakikinanang napatyon siya sa tao. Siya mismo, He will give up His own life. Confident kayo siya na magbuhat niya na. Now, on the third day, He will be resurrected to life. Anong confident kayo siya? Because He knew that the Father didn't makakaya to lose Him throughout eternity. Why? Because the Father and the Son, they are one. Muna kanato ng mga believers ni Kristo, kanato ng mga anak sa Ginoo,
gitawag ta mismo sa mga pagano. Ako yung nagtawag sa ato ng mga Christians, dili man sila mismo nga kapwa mga believers. Ang una nga nagtawag sa mga believers, sa mga disciples ni Christ, sa elite church ng Christian, mga pagano. Kaya wala sa lain pwede himuon nga description sa mga tao who belong to the way, to the right way. Except we told them Christians because of the resurrection of Christ Himself. So mga buhatos, Ginoo, wala na'y panalangin na pwede pang i-withhold sa Ginoo sa atin. That's the reason why the brother of Jesus, James, niingon, every good and perfect gift comes from above. O wala nang withhold sa Diyos for us. So yun ay mong tapat, yun ay mong tapat. The reason nga nung kapanalanginan ka sa Diyos, dili tungod na kaya ganahan sa tanaw niyo na malipay ka, but because of the death of Jesus Christ. So pagbuhi niya ni Kristo, na ang Diyos nagpakatao, aron nga ang Diyos makikuban sa mga tao, nakaingon ang Diyos na mahal, wala na kayo pwede mapunggan para sa tao. Wala. But if you partake the communion without examining yourself, instead of imuha mabuhat in remembrance of the amen of all the promises of God sa imuha, ang imong nadawat is judgment. Mula sa verse 30, mingon si Paul, that is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Nangamatay pa ginawa. Sure, makita, ang intention sa Ginoo is not just to bless you with material things. Dili na naroon panalanginan ka sa Ginoo pagkaon aron mabusog ka. No. Ang intention sa Ginoo is that ang wholeness of your being nasa sa good condition. As expressed by John the Beloved. Sa 3 John chapter 1. Verse 2, nagapo siya para sa amigo nga si Gaius. Kasi ang gingon, dear friend, I pray that may you enjoy good health, and that everything may go well with you, even as your soul is getting along well. So, express ni John the Beloved. Pinagi sa pag-ampo, unsa intention sa Ginoo for all of us. Nadili lang that everything may go well sa ato, hapsay ang atong kinabuhi. Maplasta lang ato ang mga kaugalingon. Mamaayo ang kondisyon sa itong kalag na malinaw ni mong una-una. Uri-free ang imong kasing-kasing. Malipayon ka, wala kay depression, wala kay anxiety. Na even when you're alone, you don't feel loneliness. Why? Because of the presence of God. Nakanumay na nakuyog sa imo. Sama sa gingon ni Jesus. Dili na mo biyaan as orphans. But brother, I will give you my spirit. And He will be your comforter. Kung siya ang kanunay mag-uban sa inyo, ani na kalibutan. Dili lang ka na ang intensyon sa Ginoo. Kung dili gusto sa Ginoo, that you will enjoy good health. So, kanina na ito pag-partake sa communion is an opportunity to express your faith that Christ died for not for nothing. Pero nasa intention sa pagpakamatay, He wants us to live healthy. Dili lang ang baton ng eternal life, but to live healthy. So, kita lang dapat din mo manay mga sakit. Di lang physical na sakit, apil spiritual na sakit, o apil makasiyang kalam na nagmasakit ko. Kuita. Ina siya na, di nakahulatan sa Ginoo mamatay. Nagpagkamatay siya for you to live healthy. Wala na para sa Ginoo
seryoso nga butang nagabuhaton nato ang pagdungdog sa iyang lawas o sa iyang kalat. Muna sa verse 31 ingon siya, but if we judge ourselves, we would not come under judgment. O sa ang judgment iya mo pasabot niya, di masab is sound thinking about yourself. Ano ba makawin mo nga limpyo katubangan sa Ginoo if you're sinning? But even if you're sinning, do not be condemned. Because there's forgiveness available para sa imo ha, because Christ died for your sins. But you have to settle yourself before God. Dapat na ay closure ang tanan ng mga butang mahitungod kanimo atubangan sa Ginoo. O kung saan ang ang imong right standing atubangan sa Ginoo. Dili ka pwede nyo na, halat na kung mamatay ko Ginoo ra lagi mo mag-ikog, ako padulog. No. Kailangan ikaw mismo kabalo ka kung sa imong harong atubangan sa Ginoo. And kung dili makasigurado, saligid. Ang tapos kabuhat ni Kristo. Ngayon, ganda ang imong kaugalingon para sa langit. Mula sa verse 22, mayroon siya. And so when we are judged by the Lord, we're being disciplined so that we will not be condemned with the world. Naabot ahagi na nakuha sa ubanan ka ng idea na it is sin to judge someone. Nakalagay mo sa Bible na do not judge anyone or you will be judged. Ang kanang pag-judge na buot pasabot ni Kristo diha has something to do with your condemnation sa usa ka tao. Na usa ka buhat sa tao o ang iyang present na condition para sa imuha, mo na ginayang end. Mo na gina siya. And wala chance para sa iyaha to redeem himself. Pwede rin naman sa tangayan na maningkamot to redeem ourselves gikan sa itong mga failures and shortcomings sa life. Why? Because Christ Himself redeemed us. Gikan na tanan by His own blood, according sa Colossians chapter 1. Wala ka, there's forgiveness sa tuhang sins. Kaya gusto sa Ginoo i-redeem ta gikan sa atohang tanan nga mga dili pa yung gawi sa kinabuhi, tanan na sala, iba na natong pagkatinunglo. Gusto tali i-redeem. According sa Colossians chapter 1, tungkol kay gusto sa Ginoo na magkinabuhi ta diya sa gingharian sa kahayag. Gingharian sa iyang gihigong mga anak na si Jesus. Ilan ba tayo na Exxon? So, ang Ginoo, the practice of judgment, bisan sa buhi pa ta. Ang yung judgment is paghatag o pag-determine kung sa atohang mga kaugalingong harong atubangan sa iya. O bisan tumay mo tang believer sa Ginoo, o mga anak sa atohang Diyos. Kung atong lifestyle, dili makatarungan ng atubangan sa Ginoo, dili ta pakatan sa Diyos. Di ta limuran sa Diyos. Istitutan sulti sa Ginoo that my judgment sa inyo is that you're living the wrong way. Na may consequence ang maong imong pagpakasala. Na may consequence ang imong pagkinabuhi na wala nakapahingon sa Diyos. But rest assured, na kung i-discipline ka sa Ginoo, kung i-punish ka sa Ginoo, sumala sa Hebrews chapter 12, naging mo niya Paul. Yes, it is painful in the beginning.
but later, you will reap a harvest of righteousness. So, ang intention niya po sa Ginoo, sa iyang judgment sa atoa, mintas buhing pataan niyang kalibutan, is to make sure na madil-diritso ato mga wrongdoings, ang ato mga pagpakasala, aron nga makorekta, malimpyuhan ta, so that there is hope for a harvest of righteousness. Manang tanawan ng mga Kristohano, tanawan ng mga magtuturo sa Ginoo, tanawan ng ngayon ng mga anak sila sa Diyos, who cannot submit to any discipline. Dili na kita o matarong kinabuhi. Dili na kita o matarong kinabuhi. Dili lang sa iglesia, dili sa tuwang balay, tanawa ang mga anak na dili makasubmit o discipline. And every time ang ginikanan, mag-imposa sa discipline sa anak, it is always a product of his judgment o kung saan kahintang sa iyong anak. Sabi mo na, ayaw, hukpit, hukumukong na ito, hindi mo kabalus kong heart. Kabalus kong heart. Tatlaro kaya hindi mo buhat, hindi mayo. Tanawa ang mga anak, na dili ka submit sa discipline sila mga ginikanan. Gukot pas lukot ang ilang kinabuhi. Wala'y kalinaw na kapadunan silang kinabuhi. Hindi na ka maka-expect na o maayong mabunga sa kinabuhi. Why? Kaya hindi nila magsabita sa disiplina sa ilang ginikanan. It's a direct violation sa command sa Ginoo to children. Sa Ephesians 6. The children, you must obey and honor your parents. For this is the only command of God na naisaad ang Diyos. Na kung imo ning buhaton anak, the Lord will bless you and that everything will go well with you. So dili lang may mong matarong imong inabuhi, everything will go well with you. So example, kung seryoso kasi ang pakigrelasyon sa Ginoo, isa mga seryoso silang relasyon sa Ginoo. Hindi mong tapat, ayaw kahadlok to the church. It's good to know your present standing. While there is time and chance to make a change. Kung sa necessary nga imong usbon sa imong kinabuhi, alam nga kinabuhi kag maayo ginsak katubangan sa Dios o uwan sa Dios, ano nga kinabuhi sa kalibutan? Okay na ito pag-partake sa communion. It's an opportunity for us. Namamit na to, quote-unquote, the judgment of God. Kawala magilain makaingon sa limpyo kayo ng pagkabalaan. Ang Diyos na mag-yun, na makaingon, you're wrong. It's a wicked thing. Ang imong gina-practice. Ang ginawa na makaingon nga, ang imong papaglantaw sa kinabuhi, ang imong sa imong kaugalingon, this is not right in my sight. Ang ginawa na. And so niya sa ato, pagkupot sa pan o sa cup, you examine yourself. And do not be afraid sa judgment sa Ginoo kung i-convict ka siya spirit that you're living in sin. Why? It is an expression of God's love to His children. Nagakumbitahon ka niya sa ibang sala so that you will not be destroyed completely sa mga masala. Sakit man, dawaton, sakit man nga makabati kag nauwaw ka, but rest assured, you're loved by God. Gusto lang ang Ginoo matarong na kinabuhi na imong mga tunay. That's for your own good. Pag-imin mo yan. Kaya ba tayo so? So malang ngayon siya. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for each other. Ay mo pagkunaw na. If anyone is hungry, he should eat at home. So that when you meet together, it may not result in judgment. Kaya nga judgment, sa Greek is condemnation.
og kaon. Kaya sa ilang panahon, dili mo gud kagmay kayo nga atong giputol-putol lang na atong gitawag og pan din dinatmay kayo. Katong ila dinadto pag ito nga mga tinapay ug pinaso mag ito nga bino. Ang uban sa ila, di naman mag-breakfast. Di na kung mag-lunch. Bakit ba? Tanay-imbitarong di daw ka ng pakals na kabulong kaglamit kay tao dito. Baka fasting di ka kalit anak. Di ba? Mabsin di ka pila kami sa latin. Buyon ba ni mo na? O napila ka na maglakaw mo? Ano napila sa inyong lakaw is mangaon mo sa titulyukan? Lali na mo mag-snack anak. Kaya wala na maging mo mabawiyon gini inyong gibayad sa titulyukan. Wala na resulta ng LBM na yun. Nagusog na LBM. Oh. Nag-food poisoning ka naman. Habang ka naman. Muna yung nagkabuhaton. Ingon si Paul, this is wrong practice. Dili pa kaon ta. Kung dili ni ato nga magpabusog ta, kung magdilumbay ta kasi una mabusog, mahubog. Kaya nato, this is in remembrance. Kung sa'yo gibuhat sa pamagluluwas for all of us. And so, if His death is an expression and demonstration of God's love, let us eat and drink with love. So, ingay mong tapat, ingay mong tapat. Ayaw pag unang natin, dili mo nabidulaos nila ako. Diba? Let us partake together. So, yun siya, and when I come, I will give your father instruction. So, ang sunod na sumpay na nawagin, yun ato na mabasa ang sa sunod na instruction ni Paul. Pero ako ni siya naglanto sa mga passage sa itong ibasa. Sa title sa message, let us take communion seriously. How? So, nato na siya na mabuhat nato na sa seryoso ng mga atin. One, ang imong pagbuhat, it must show our obedience to the instruction of Jesus Christ. Ito si Jesus, please remember what I did. Diba? Nada naman gustong ipadundog. Lagi ang instruction gusto niya na atong buhaton. Because we can easily forget. You know what the example? Like sa Ecclesiastes chapter 12. Ang sayo nga ni King Solomon sa verse 1. Remember your Creator in the days of your youth. Before the day comes that you will say, I find no pleasure sa akong kinabuhi. Yes? Gitugutan. Bisan pa sa panahon ni King Solomon, gitugutan. Nabuhaton ni mo ang tanan nga imong gustong buhaton. Gana ingon si King Solomon, eat and drink and get married. Why? Dili sa tanang panahon batanon ka. Kasi may mga batanon ka rin. Taas ka mo. Ang mga batanon ba? Taas ka mo. O, kato mga feeling niya. Kaya pero taas mo ka mo. Kaya ako siya. Kaya may pikat yan. Ha? Kung ililinihan mag-hantod, batanon ka. So yun si King Solomon, kaon! Bisa kong siya nung linom, lipay-lipay. But in all these things, remember this. You will give account to God sa karamdaman. But for the young ones, remember your Creator in the days of your youth. Nga naman, because God is more important than what you eat and drink. God is more important sa tanan nga happening sa imong life. Ano man, everything in this world will pass away. But only God will pass. So kung imong ginalimtan ang Ginoo, nalimtan nimo unsa tong eternal. Muna, gusto ni Paul na atong sundod ang instruction ni Jesus. Remember me and everything I did for you. Why? Muna pinaka-best kabutang na imong pwede kuktan as long as you live. Nine, it must show our faith in Jesus Christ and in His death. So, mag-partake na to niya, mga Lord,
wala man ko kakita na namatay ka. Nabasa ko naman lang sa Biblia. Pero, gusto ko, mutuo. Nga importante kayo ang imong pagbuhat niya ni pagpakita sa imong pagtuo. Kaya mo ni Paul sa Hebrews chapter 11, verse 6. Without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists. And that He rewards those who earnestly seek Him. Ganun importante na ang atong pag-practice itong faith. Kaya pag-define ni Paul kung sa faith sa Hebrews 11 verse 1 is may maghatag sa ato sa kasiguruhan. Sa mga butang atong gilauman o ang pagbaton sa kasiguruhan na atong nabatunan, isa ng butang na wala nato nakita. Wala man ta nakita ni Jesus personally, wala sa takasaksi sa iyang kamatayon. Pero ang atong pagtuo, naghatag ka nato sa kahigayunan. To see history through the eyes of faith. Nanay adlaw na si Jesus nagpakamatay. Ano rin? Namatay para sa imo o para sa ako. For the purpose that you be reconciled. Yan ba tayo sa kita, grabe atong pugi, grabe atong hago. Makapalit na pan. Na? Makapalit na pa. Sa kung sa gikinahanglan sa atong mga hinigugma o sa atong pamilya. Gaging hago, gaging pugi. So that we can buy time to celebrate life. Pero ka na tanong nabutang, lumalabay ka. Gani mo ng Bible. Kung na sa kabutang, nabiligid ba ayaw mahitabo ka ng kalibutan? Is that after you're tired, after you've done everything, after you've secured, o kung sa'yo gitawag, quote-unquote, pinakamaayong kinabuhi ang iyong kalibutan. When you die, wala ka kabalo. Na ang imuhang makapamanunod niya na is mahigugma ba sa imo o mapungot niyo. Masaligan ba o iyarang iwardas-wardas pa ka? Imagine. Nakita niyo na siya. Pero ka nang imuhang pagbaton kanunay. Sa imong pagtuo, diyan ang Kristo sa iyang kamatayon o ang katuyuan sa iyang kamatayon na ikaw mahimong manaa kanunay uban sa Dios o ang Dios maging-uban kanunay sa imo. It's something. Na imong buhaton ng tanan. Na dili ka siya mawala, di ka siya. Another, it must show our willingness to be part of the body of Christ. So every time you eat and drink, remember this. Na ang reason na nung ginawa sa ni Kristo is ma-reconcile ka balik sa Diyos. Nasa ingon ni Ana, mabaton si Kristo o iyang lawas ani ang kalibutan. And all believers, nahimutan kabahin sa maong lawas ni Kristo. O huwag hinungdan, na every time na ipanalangin, di lang tayo na for personal consumption sa mga panalangin. But we always think of those people who are in need. Ano nga? Kay kabahin ta sa usa ka lawas.
Amin ni mo o panahon nga naay lamig kay pagkaon, ang bakbak lagi mo nakapahimulo sa kanan. Kay siya lugar ang mikakon. Kung sultihan na ka, nahago na siya tayo. Ang nangisi o kayo, ang tiyan, kay siya ay napuno. Pero ay mo gina po nagahit mong iyan, ano, siya ay nakadawat sa kanan. Ayaw. Kaya mga organs, internal organs, that will distribute all the nutrients to every part of the body. So, kinsa mong may kusog kayo, muklaim-claim, ito mga papaulit pa. Gito, gipanalangin ko sa Ginoo. Igsoon, ayaw uma. Ang panalangin, tinay ang tapat, distribute it to every part of the body. Tingnan mo ito ba? Naamang mo. Ay kamalaka, wala tayo special offering na. Ano paglakaran? Nakuha din. Same thing. With the greatest blessing we receive o bao si Kristo na naghatag sa atong kalawasan. Dili nito dapat ikip siya sa ato lang kaugalingon. We have to confess, we have to proclaim, we have to preach about the good news of His death and resurrection. Why? Because it brings people back to God. The very source of life. And the one who created all of us para siya po kayo. So, dili na yan na ikaw na ka nagbatot-bato, but you're not willing to be part of the body. And if you're part of the body, buhat ang sa gusto sa ginubuhaton sa iyang lawas. Next, it must show our humility to examine ourselves before God. Manayin mo na do not be afraid if you're judged by God. He is righteous and holy, fair, and just. Ay kamala ka. Walay kulang, walay pakapihana sa judgment sa Ginoo. He will only tell you what is right. And that's for your own good. Diba ito, Ikson? So kung na kayo conviction, nakikitabuhat ni Lili Mayo, ha? Tuloy ang pulong sa Ginoo. 1 John chapter 1. Verse 9. That if we confess our sins to God, He is faithful and righteous. He will forgive you and cleanse you from all your sins. So, bibiyanan na ni Kristo ang imuhang sala. Na ang iyang dugo maglimpyo kanimo sa tanan imong sala. Pero walay moabot sa imo na resulta ni ana if you don't confess. To confess doesn't mean na imong balay-balayon ang tanan. At tuon nimo ang tanan tao nimo, kabulok, ako, sinusap din ko, kabulok, kawakan din ako. Dili na siya na magbaritis ka, na imong isabwang imong tanan masala. To confess, as legal term, you simply admit and agree. Kung sa imong standing before the court, tanawa ganina, kanang mga accused, na di mo plead guilty, kaya inaging fight ang ilang pagalingon. Mas nato na siya o silot. Kaysa kato, pareha sila krimen, plead guilty. Isusultihan na ka, one day, you will face the full weight of God's judgment. Karon pa, you agree with Him. Pag-kumitaw ka sa Espiritu that you're doing wrong at ubangan sa ilang Lord, tinod. Ako mga na, laway kayo, akong nabuhaton sa likod, dili maayo, Lord, tinod na. Ano na yung asabot bitaw si Lord, mumita makahimo siya of righteous judgment because of His understanding of our things. So
pa rin ako, mapalit ako, personal development pa rin ako, natap ko sa identity crisis. At present, you're sinning. Kung wala ka na kinabuhi according to His plan, purpose, and will. O dapat na kayo humility to examine yourself before God. Yan ang magkakarin ng tatap. Ayaw na kalalaki. Kayo have been accepted in the family of God. Diba? Mamura na importante. Kung ito sa ato dali, hindi taganahan kay libak-libak. Hindi taganahan o chismis. Hindi taganahan kay istorya sa isip ka na usa. Why? Because we're one family. Gawain ta sa lawas si Kristo. It must show our discipline to live a life worthy in the Lord. Imagine mo, ang pagkaon o ang pag-inom, kinahanglan, it must be done rightly. Kaon pa na ginom ha. Bisag piyungan nato na mabok kinatumba pa. Pero it must be done rightly. Kung saan lang gahan atong pagkinabuhi? Tato mag-steeping sa kinabuhi ba? Tato mga liyok-liyok sila. Kung saan lang ka, ka-importante na kung nanayaw magaling ka, pag-iya kitag-steeping. Ilan ba tayo, John? Discipline is very important. Kung sa'yo mo ni King Solomon, a man without discipline is like a city without walls. So remember sa ilang panahon, ang syudad nila din ang naturalon for their safety. Araw ng tanan nga naa sa ilang ma-enjoy ang abundance, ang abot sa ilang mga habo, ang abot sa ilang papanano, ilang ma-enjoy. Walay makapangawat, walay makapanginabot. Tanaw ko sa iyo kinabot sa dagan na Kristohanan. Nagkinapuhin no way disiplina, no restraint, no self-control. Yang gi-open na pang iyang kaugalingon, sa nisagong sa'yo buhat sa yawa. Nakalipay siya for a moment, pero nabaguod siya pasaan sa grabe na konsensya, sa grabe na kahasol, sa iyang kalag sa butang na iyang gibuhat. Why? No discipline. The very reason Christ died for us is to make us right with God. Live as such. Wala ba ayaw na paguna ng mga dos and dos. Ayaw na paguna ng dos and dos. Paguna na lang nga. Magkinabuhi ng kaging sa paturangan sa Ginoo. Dili mahasol yung konsensya. Dili mapader ang imong kalag mo. You're at peace with God. Dili pagkinabuhi. Ayaw na pagkinabuhi mo. Magpa-impress pa ka. Disiplina na lang yung magkagalingan. Tama na lang eh. You know your limits and boundaries. Nakidagdag kayo gustong buhaton, pero ayaw yung lukso. And last, it must show our genuine love and care for people. It's because of love that Christ died for us. It was because God cares sa ato. Ngayon gigamit iyang gahom pagbanhaw ang Kristo gikan sa kamatayon. Aron na itong paglaom o itong pagtuo, dili na sa'yo. And for this reason, ang atong kapartek sa communion is mao ang ato ang pagpunits ng kaugalingon na makinabuhit ta diya sa pinunay na paghigugma kung pagpakabana sa uban ng mga tao. Sama na wala mo kabalo sa tanan saad sa Ginoo. Pero yan itugutan na amen din ang Kristo. Nagtusa ko na dagan mo sa tuwagid kabalo sa nilibo ng mga mando o commandments sa Ginoo for us to do. Pero yan we reduce into two, the golden rule. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength.
And the second one, love your neighbor as you love yourself. Very simple. Ang sama mo na nga kinabit ka sa bugma, pagpagawa na sa iyong relasyon sa Diyos o sa mga tao na nasa mong paligid. Makapasayon sa talang kita. Nabi, amen kayo sa akin. Amen? Tutok kayo sa ng tao na yung dapat. Tutok. Inga siya. Inga siya na God loves you. And so do I. Kung sa mo pang panahon sa katanong kami, ako nagkatawagan ng blessed day. Ang pinakasayon kay mamaagi sa pagpamalitaw. Sister, blessed day. Brother, blessed day. God loves you. And so do I. Pero kung iba na isote ka rin, pangkat na kayo ka na nakawag-tawag. Ba't ilan mo na exam? The reason that we're able to love is because God first loved us. And if you truly receive the love of God, celebrate it and share it to others. Amen ba tayo, John? Amen ba tayo, John? Pwede ba itong pakpakan ng Ginoo sa iyo? Kasi akong di-request na tanan sa kapitid. Siyempre di ba magsulod ka sa pagsalikuhay sa bisag kung sa mabuta